Hello there, Libra sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of October for Libra, Gemini, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading, Libra. So let's start. Libra, hindi lahat ng Libra makaresonate sa reading na to, okay? So take what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra sign. So put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. Libra, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwede doon kayo maka-resonate at hindi dito. Pwede nyo din panoorin to, panoorin nyo yon lahat kasi pwede mag-continue yung reading ninyo from here to there or from there to here. So anyway, Libra, let's start. I will going to pull oracle cards. Ano yung pwede mangyari this month of October, love reading. And titignan muna natin what is happening right now. Today, present, now, in the moment. So this is happening recently, today, in this moment. Let's see. Oh, Libra, you are dealing with your twin flame connection. Healing, releasing. So, feeling ko nasa point kayo ngayon ng parang twin flame separation or it's either nag-i-struggle yung connection ninyo as a twin flame. Intuition. Let's see. So, pasensya na. Hindi ko na maano to. Maingay. Hindi ko makat. Anyway. So, let's see kung ano masasabi ng tarot cards. See, nasa point kayo ngayon of parang dahan-dahan nawawasak yung connection ninyo dalawa as a twin flame. Okay, feeling ko may cheating na nangyayari dito. So, part naman yan ng twin flame. Pag napunta na kayo sa point na struggling na yung connection ninyo. Kasi mangyayari talaga yan eh. Kasi twin flame kayo, yun naman kasi yung purpose ng twin flame, yung mag-learn ng lesson both side na as a one soul. Sabi nila na para hindi kayo umaasa sa isa't isa sa mga problema na meron kayo sa individually, parang ganun. So ngayon nasa point kayo ng dahan-dahan, tower moment na dahan-dahan kayong nawawasak. Feeling ko on your part, andun ka sa point that you are the chaser here. So, hindi mo alam kung mag-move on ka na ba or magpapatuloy ka na nang wala to or hindi dahil connected ka sa taong ito. Pero nasa imbalance connection kayo ngayon, hindi kayo okay talaga. So, feeling ko, dumating din talaga sa point na sobrang ang ganda ng pinagsamahan ninyo.
ang ganda ng connection ninyo. Feeling mo na parang this is a successful, complete love. Kasi twin flame kayo mararamdaman nyo talaga yung completeness. Feeling mo, matagal mo na siyang kilala. Feeling mo, pagdating sa kanya, parang you feel like home because this is your other soul counterpart. Yun, nalobat ako. Wait lang. So, where is it? Nag-iisip ka dito ng mabuti. Anong gagawin ko? Paano kong gawin to? Charge ko lang. So, hindi ko na to ikakat. Diretso na to. So, kasi may cheating na nangyayari dito sa sitwasyon ninyo. So, merong healing and releasing. So, you are right now, today, this present, now, in this moment, you are in a healing process. You're in a healing process and you are trying talaga dito na parang feeling ko dito, you are trying na ini-study mo yung sitwasyon. Nag-iisip ka ng decision. Tuluyan ko na ba talaga tong iwanan or as a chaser, andun sa point na hindi man hihintayin pero baka kakausapin, kukumbinsihin yung kung ano yung connection na meron kayo. Feeling ko aware ka aware ka about twin flame connection na meron sa inyong dalawa. So see, the Lovers card, twin flame connection talaga ang meron sa inyong dalawa. And nandito pa yung Two of Cups, so twin soul. So andun ka sa point na kahit ganito yung mga nangyayari sa inyo, hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo na bakit parang feeling ko magkakabalikan pa din kami. Maayos, sandito yung sa intuition mo. May red flags, that is the chaser. Part yan ng twin flame connection. Parang gusto mo lang talaga, feeling ko nasa healing process ka ngayon. Nire-release mo yung mga anger mo. Dahil gusto mo din itong person na to na matuto sa sarili niya, sa mga nagawa niya sa'yo, sa sarili niya mga pagkakamali. So, hindi kayo nag-uusap ngayon kasi gusto mong matuto siya, gusto mong makarealize siya ng pagbabago kasi ganun yung nangyayari sa iyo ngayon meron ng realization sa iyo na hindi dapat laging tinotolerate yung person mo, hindi dapat laging hinahabol mo para okay patawarin or ayusin natin to. Parang hinayaan mo siya, hindi mo siya kinausap para matuto siya sa sarili niya. Anyway, tignan natin ano yung pwede mangyari in the near future or this month of October. So, I can see Cancer sign here, Taurus sign, Sun, Moon, Rising, Venus, or malakas to sa chart mo. Check your placement. Ano yung pwedeng mangyari this month of October or in the near future? Okay. Feel mo kasi naniniwala ka pa din sa pagmamahala na meron kayo as a connected kayo talaga sa isa't isa. So, hindi ka makabitaw-bitaw, lalo na twin flame talaga kayo. Parang hindi ka okay na wala siya, hindi ka okay na hindi mo nalalaman kung ano na nangyayari sa kanya. Libra,
Ang ganda ng reading na to, even ganito yung nangyayari sa inyo. Kasi Libra, you have found your twin soul connection. Kumbaga itong connection na to is a twin flame and soulmate connection. Ramdam mo yun. Feeling ko, of course, ramdam niya din to. So, ang layo sa connection, di ba? Proposal, offering, commitment. Feeling ko kasi, Libra, you know what is happening. Alam mong etong person na to, kayo talaga para sa isa't isa. Feeling mo yun eh. Feeling niya din yun. So, parang alam niya din yun. Pero, of course, hindi naman natin maiiwasan. Kahit sabihin natin soulmate kayo, twin flame kayo, nasa relasyon kayo, hindi maiwasan yung tukso. Lalo na nowadays. So, part yan. Hindi ibig sabihin na, akala ko ba soulmate kami, tapos bakit may tukso? Walang soulmate na perfect. May mga pagkakamali din. May mga, kumaga, yes, soulmate kayo. Pero sa tumatakbo kasi ng mga generation nga, not on the same before, in a classic time, pwedeng hindi mangyayari yon. Pero this time, sa generation ngayon, mahirap yan, madaming tukso. Pero, kumbaga, nangyayari man yun, bumabalik pa rin kayo sa isa't isa. Nare-realize pa din yung mga mistakes. See? Magkakaroon pa din kayo ng reconciliation, communication. And feeling ko, alam din naman ng person mo yon. So, etong person mo, feeling ko, andun siya sa point na he or she will really going to offer you a new beginning here. Kakausapin kanya, magkakaroon kayo ng reconciliation. Siguro feeling ko yung open niya din to sa'yo. As meron ka naman talagang, kumbaga, you are a Libra, might be with Scorpio moon, might be Libra with Pisces moon or Cancer moon, because malakas yung intuition mo. Okay? May malakas kang makaramdam or may visualization ka, nakakakita ka ng future, parang ganon. So, nagkakaroon sa'yo ng clarity na kahit anong mangyari sa amin dalawa, we are meant to be. Parang ganon. So, di ba may mga ganon na itong tao na to, ito na talaga yung para sa akin. Ito na talaga yung makakasama ko habang buhay. At yun, natutupad talaga yun. May mga ganun. So, feeling ko magkakaroon kayo ng pag-aayos. Lalo na sa mga bagay-bagay na hindi nyo pagkakaunawaan. Sa cheating na nangyari. Kasi may nangyari talagang tukso dito. Sa mga hindi sinasabi sa'yo, feeling ko ma-open up to. Pero, medyo mag-overthink ka pa dito, Libra, about sa mga nangyayari. May parang hindi ka makakatulog sa gabi, or might be your person or both of you hindi makakatulog sa gabi sa kakaisip about sa mga problems ninyo, until sa point na feeling ko magde-decide kayo na ayusin yung mga hindi nyo pagkakaunawaan, because this person will come back to you. We're going to offer you a goal together, new beginning. Feeling ko magkakaroon pa kayo ng confrontation ng person na to about nga sa nangyaring cheating. Hindi naman siya madali. Hindi madali. Might be this October or in the near future. Hindi madali yung yung pag-ayos dito. Mayroon pa din kayong mga pag-aaway kasi twin flame kayo eh. So definitely nandiyan talaga yan. Umuusbong yung flame sa inyo. So may confrontation, may mga masasakit na salita na sinasabi, may pag-aaway bangayan palagi. Pero kahit pa ganun, hindi ninyo nalalayo sa isa't isa, yung isa't isa. I mean, hindi niyo nalalayo yung sarili niyo sa isa't isa. Kasi parang kahit paano nangyayari, parang nako-combine pa din kayo palagi. Hinahanap nyo pa din yung isa't isa. And alam nyo ng person mo. Kahit feeling ko kasi yung sa person mo, meron siyang a bit of pagka-pride. May siya, para siya yung tao na
kung mag-aaway kayong dalawa, minsan parang matigas yung ulo, matigas siya, parang ganun. Kung di mo ako kakausapin, di din kita kakausapin. Pero kahit pa ganun, parang lumalambot siya pagdating sa inyong dalawa. Kasi nga you are soulmate, you are twin flame. May nagbabangayan kayo pero nagbabalikan pa rin kayo sa isa't isa. Gaya ng mga pinagdaanan ninyo before, that you really have a complete love, true love. Parang feeling nyo, ito na talaga yun. Kayo na talaga sa isa't isa with this 10 of cups. Complete love talaga to. Ito yung naramdaman ninyo nung una pa kayong nagkakilala. Alam nyo na sa isa't isa na kayo. Kaya lang, sa habang goes on yung ano ninyo, relationship ninyo, syempre, madami kayong mga nasasalamuha, madaming tukso, natutukso, or madaming mga pagsubok na dumadating. So, siguro minsan na din na medyo pinigilan mo siya, pinagsasabihan mo siya, or nag-aaway kayo, kinakausap mo siya at ipinapaintindi mo sa kanya. Pero dumating talaga din kayo sa point na on your part as a chaser na bahala ka. Matuto ka mag-isa, matuto ka sa mga pagkakamali mo. Kaya ngayon, today, this moment, this present, hindi kayo nag-uusap because yun yung ginawa mo. Pero sa intuition mo, alam mo na babalik pa din talaga siya. Okay, alam mo yun. Itong person na to, meron talaga siyang red flag. Parang andun sa point na noon, okay, or recently, ini-ignore mo lang to. Kasi nga, you are the chaser eh. You are trying talaga na itong connection na to maging okay. And syempre, you are soulmate, you are twin flame. Yung person mo, syempre, hindi niya matatanggi yon. Mahal nyo talaga yung isa't isa. It's just that may pagkapilyo yung person mo. Kaya ganito yung nangyayari. So, dito sa getting new pet or giving current pet more love, feeling ko, hindi lang to basta just a normal pet. Okay? So, pwedeng in the near future or this October, para maaliw kayo sa isa't isa, you will going to get a pet, para magkaroon kayo ng time together with the pet, or magkaroon kayo ng something like that. Pwedeng mareregaluhan kanya ng pet, okay, any pet. So, pwedeng ganyan. Pwede din naman to is ay parang both of you na magkakaroon kayo ng time together. You're giving more love in the near future pag magkakaroon na sa inyo ng reconciliation. Kasi mamimiss ninyo yung isa't isa eh. So, parang kumbaga minsan makakapag-isip ka ng give up na ba ako or mag-hold on pa ba ako, may ipit ka sa sitwasyon, pero hanap-hanap niyo yung isa't isa because nga you are soulmate and you are twin flame. So part na to, ang hirap kasi dito kasi twin flame kayo. So dito sa part na to, lagi talaga kayong may mga, though meron kayong mga completeness na nararamdaman sa isa't isa as a twin flame, pero nagmi-mirroring each other kayo eh. Sometimes yung ayaw mo sa sarili mo, nakikita mo sa kanya, at ayaw niya sa sarili niya, nakikita niya sa'yo. Kaya doon kayo nagkakaroon ng bangayan sa isa't isa. So, ang kailangan lang talaga dito is matuto kayo ng lesson sa mga every lesson na ibibigay sa inyo ng universe as a twin flame connection. Dapat matured enough kayo na matutunan ninyo yung lesson na yun together. Okay? Kasi dito sa twin flame connection, kahit soulmate kayo, feeling ko makakaranas pa din kayo ng separation. Then, coming back together, separation, kasi twin flame kayo eh. Hanggat sa hindi kayo matuto, makakaranas kayo ng ganito. Okay, so that is my reading for you, Libra. Okay, you might be dealing here with Gemini, Aquarius, Libra, or this is you, Libra. Or I see Pisces sign, Cancer sign, as I said, mostly Libra, Gemini, Aquarius, Taurus sign is here. So, Aquarius, as I said earlier, so Sun, Moon, Rising, Venus,
Leo sign is also here. Could be, pero malayo na yung Leo. So, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.